Magsitayo po ang lahat. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin yung kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatanungin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong taka, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kapayapaan, kabutihan ay sumayin nyo, mga kapatid, Pax-Bon. Mga kapatid, pag tinanong natin kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, pag tinanong natin kung paano maging Kristiyano, pag tinanong natin kung paano maging Katoliko, ang ating pagbasa na
ang sumunod. Malinaw naman si Lord. Kaya wala nang paliwanag. Tapos ang homily, magsisunod tayo sa pagbasa. Pero may kaunti pa rin akong dagdag. Kasi madaldal ako. Una, pansinin natin, ang mga sinabing ito ng Diyos, hindi para sa lahat. Hindi niya ito sinabi sa lahat ng tao. Hindi ito universal rule. Ito ay sinabi niya sa kanyang mga halaga. Sa Griego, sa kanyang mga disipulo. In short, yung ating narinig na pagbasa, para lamang yan sa mga gustong sumunod kay Lord. Kung ayaw mo, nang narinig mo, huwag kang sumunod. Simple lang. Kung ayaw mo lang narinig mo, huwag mo ipagsiksikan ang sarili mo sa Panginoon. Huwag mo lang ipagsiksikan ang sarili mo sa simbahan. Ngayon, hindi ko sinasabing gusto ko kayong palayasin. Pero ang sinasabi ko lang, yun yung hamon. Kasi minsan, Lord, kahirap naman. Baguhin mo naman yung turo. Kasi kahirap, parang hindi ko maisabuhay. Ay, malas ko. Ika nga. Susunod-sunod ka dito, pabibinyag-binyag ka. Sino ba sinasamba ninyo? Ay, Kristong nakabayubay sa krus. Tapos gusto nyo, hayahay lang ang buhay. Susunod natin sasamba tayo kay Kristong nakabayubay sa krus. Tapos gusto nyo, maaluan. Ay, hindi kayong ginawa ng ating Panginoon, susunod natin magpapako sa krus. Tapos natapilok lang tayo o napako lang tayo, nasa lugsog lang. Alam niyo ba yung sa lugsog? Mga kasipatanggan nyo, baka wika, baka Tagalog lamang eh. Ibig sabihin yung nalagyan lang ng malinggit na kahoy ng palad ay aray ng luha ng isinusumpa ng Panginoon. Ay, paano ba kung ibinigyan ng krus sa malaki? Right? So, yun yung una nating pagnilayan. Ngayon, pangalawa, pag sinabing disipulo, hindi siya estudyante sa classroom. Pag sinabing alagad, hindi siya utusan. Kasi parang, ito ang aking mga alagad. Ibig sabihin, ito ang aking utusan. Ikaw mo ko ng two. Ikaw ay handa ang aking dalaan. Kasi ikaw ay aking alagad. Parang galamay. Ang disipulo ay tagasunod. Ngayon, bakit siya tagasunod? Hindi lamang kasi bumubuntot. Siya'y OJT. Yun ang ibig sabihin ng disipulo. OJT. Nag-aaral ng skills sa isang master. Ibig sabihin nun, pilit niyang inaaral yung mayroon, yung teacher niya. For example, ano ba yung mga skills training? Ito yung skills training para, for example, may manlililo, expert sculptor. Yung mga alagad, yung mga estudyante niya, pag-aaralan yung ginagawa ng master. Ganun naman talaga yung training. Kung anong ginagawa ng pintor, yung, for example, si Leonardo da Vinci, meron mga gagayahin lang yung pagpipinta ni Leonardo da Vinci. That is skills training. That is discipleship. Hanggang ngayon, nagulat ako, kasi for the past 2 years, malibit ako sa ospital, ganun pala yung premise ng medicine hanggang ngayon. Napaka-medieval. May doktor ba dito? Di ba? Nagulat ako kasi akala ko, ang pagdodoktor, lahat nasa paaralan. Pre-med lang pala yun at saka yung hanggang ilang taon. Pero pag nag-specialize ka na, pag magre-residente, bumubuntot lang pala yun doon sa specialist ang doktor. Tapos parang nag-aaral sila doon sa mga teaching hospitals. So in short, babantayan mo lagi yung ginagawa ng isang specialist ang doktor. You don't really sit down and do oncology. Pag-aaralan mo yung lahat. So may readings din, pero you need a specialist na mag-aaral ka sa kanya. Kaya lagi may mga residents, yung mga doktor, so parang master, teacher, at master, at saka isang disciple at student. Hanggang ngayon, ganito yung training sa medicine. Now, why am I saying that? Because the teacher is teaching the students. Sa narinig natin Ebanghelyo, sinasabi ni Kristo, gusto mo matuto sa akin? Gusto mong sumunod? Gusto mong gayahin ako? Gusto mong makuha at maging kawangis ako? Pwes,
ito ang gawin. Kaya malinaw yung sinabi ni Lord. Wala siyang exaggeration doon. Sa mga ibigin ninyo ang inyong kaaway. Doon pala, ekis na tayong lahat, di ba? O, Lord, ay tuwing makikita ko yung pao niya na nasa malaki ang aking loob. Ay tuwing nakikita ko talaga namang nababalik sa aking alaala ang kanyang ginawa sa akin. Ay talagang gusto ko ingud-gud sa sahig ang kanyang pisne. Di ba? Ilang beses kong narinig sa konfisalan yan sa Lourdes, laging yun na lang ang ikinukumpisa sa akin. Ako'y hirap magpapawag. Ako'y hindi makalimot. Ako'y nagtatampo. At lalo sasabihin hindi ka naman kailangan makalimot Oh, sino nagsabi sa inyo to forgive is to forget? Hindi. Alam mo yan, tanang buhay mo, maliban na kayo yung ulyanin. Sabi nung gano'n. Ay, anong gagawin ko? Ay, dito yung maaalala mo, sasama yung loob. Magbubuntong hininga ka. Ay, siyayain na. Tapos na. Right? Hayaan na. Nangyari na. Ay, ganun daw, papalampasin ko na lang. Ay, ano ibig sabihin ng pagpapatawad kung hindi papalampasin mo? Diba? Ibig sabihin ba nun, okay lang ginawa siya? Hindi. Okay lang ibig sabihin ba nun, tama yung ginawa niya? Hindi. Eh, pero ikaw, hayaan na. Tapos na yan. Nakapanakit na. Kaya ako ay pag ako'y nagmukmuk, hindi ka ako lang nabulok ang lupo. Right? So, forgiveness is ultimately letting go. Ay, letting pass. Sasabihin, kahit ako'y nasugatan, ay, ako'y mag-ihinom niya. Ako'y napagnakawan niya, ay, mababawi din naman niya ka. Yun yung isang natutunan sa tatay at nanay ko Ako yun yung 13 anyos, sinugo dito sa Maynila para mag-aral, mag-isa. Gen X lang yun May mga magulang, hindi nagagawin yun. I was a 13-year-old from Batangas, sent to Quezon City, mag-dorm, mag-isa, in campus. Akin 13 anyos, wala ang uso sa mga mental health. But when I was there, di lumabas ako SM North, na-hold up ako. O di ako sumala ng loob ko. Ito kay trauma lang, sabi na sana natin, uyain na. Buti kay buhay. Yung nawalang pera sa'yo, kinikita din naman yan uli. Ang mahalaga ito hindi nasaktan. You know what that taught me? Focus on priorities. Yung mga nawalang pera, hindi kami mayaman pero tama yung tatay ko, kinikita ulit yan, ang mahalaga hindi nasaktan. Kasi nga, yung buhay ko, yung kalusugan ko, yung kapakanan ko, mas mahalaga sa pera. Sa tao, sa pamilya hindi mo mayaman, ang laking aral sa akin nun. Puto'y hain na. Ang pera'y nakikita ulit. Pero kung ikaw'y nasaksak, mahirap magpagamot. Right? So, ganun yung pagsasabi niya. Unang linya pa lang yan, ibigin ang kaaway. So, baka paano tayo iibig? Ibig sabihin nun, paghahangaran natin ng mabuti, yun lang ibig sabihin. The word na pag-ibig dito, sa Griego, doon sa original, is agape. At ang ibig sabihin ng agape, hangarin mo yung kabutihan ng iyong kapwa. Yung hangarin mo, mapapabuti siya higit sa'yo. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin ibigin na kayo magkatropa. Hindi. Ang pag-ibig sa kaaway, hindi ibig sabihin nun, kakaibiganin mo. Hindi ibig sabihin yung iimbitahin mo sa handaan sa inyong bahay. Hindi. Ang ibig sabihin ng pag-ahawag ng pag-ibig sa kapwa, kahit sinichismis ka, kahit hindi kayo magkaaway, pero pag nakita mo yung isinugod sa ospital, bibisitahin mo, o kaya pagdadasal mo man lang, sana kayo gumaling na yung aking chismosang kapitbahay. Kahit ayun, pag may nakita ka dyan, walang ginawa kundi magtatalak, wala na mabuti nakita. Tapos nakita mo nahihirap, wala nang trabaho yung mister niya at nahihirapan sila. Ikaw magdadasal, sana kayo makarapos sila kahit kung paano. Yun ang pag-ibig sa kaaway. Hindi ibig sabihin kayo'y friends. Ibig sabihin lang, kita mo pag nangailangan siya at handa kang paghangaran siya ng kabutihan. At yun na. O, dito ko lang. Check, number 1. Number 1 pala, pagkahaba ng Ebanghelyo, wala pa tayo sa 10%. Pero, tuloy-tuloy na yun. Iba't ibang mukha na yun. Pag sinampat ka, ibabaling mo daw yung kabila. Bakit ganun ang tinuro ng Panginoon? Kasi sila, ang ginagamit na panumpal, yung likod ng kamay.
hindi ginagamit yung palad kasi magiging ritually na madumi. So pag sinangkal ka, pak! Usually kaliwa lang yan. Pak! So pag ibinaling mo yung kabilang pisngi, para sampalin mo ulit ako, anong gagawin mo na nampal sa'yo? Mapipilitan siyang ibalik. Pero oras na ibalik niya yung pagsampal, ito na yung gagamitin niya. So siya mismo, parang hindi siya makakasampal actually. Ang sinasabi ni Kristo, pag ibinalik mo pa kabila yung pisngi, sige, sampalin mo ulit ako. Pero marirealize yung tao, hindi ko na kaya sampalin. It's called in modern parlance, passive resistance. Tututulak ko sa'yo, pero hindi kita aawayin. Kaya ganun yung sumunod ng mga sinabi niya. Parang meron kang mister, anong ginawang tama, lagi kang binulyawa. Wala nang nagawang makita mabuti sa'yo, nawala na ang lambing sa inyong pag-asawa. Pero kahit gano'n, pagbalik niya, kumusta araw? Ano ba kailan mo? May pagtimpla na kita ng kape. Ay, masarap ba yan? Walang lamig. Ay siya, papainitin ko. Right? Yun yung mga ibabaling mo yung kabilang pisngi mo. Kasi nasabi naman sabi, ay hindi masabay yung galit sa akin. Ako lang yung taang nagagalit. Anong nakain ng aking misis? Ay di, napipilitan. Uy, ako'y may naalala dati. Tanda mo na tayo nagpiligawan pa. Hindi na lang mo dyan. Ay, napanood ko kanina sa rin. Ang ganda na pala ngayon sa Tagaytay. Takot-takot na nun eh. Ngayon kayo naglalandi pa sa mga alala. Pero at the end of the day, sasabihin niya, naalala ko eh. Right? So it means you're returning good sa mga masamang ibinabalik sa'yo. You're challenging that person. Sige nga, ulitin mong saktan ulit ako kasi kahit na una mong sinaktan, parang walang epekto sa akin. Tinapatan mo lang yun. And this is difficult. Kasi tayo, pag nasaktan, nagkikingking, nagmumukmuk. Bakit ako sinaktan? Ayoko may nagpapakabuti. Wala namang ginawang masama sa kanya. Ba't ba hindi sinusuklian ang aking kabutihan? And if you think about it, ang ibig kaya tayo nasasaktan kasi bakit hindi sinusuklian yung ginawa kong kabutihan? So parang may vested interest ka. Gumagawa lang ako ng mabuti kasi gusto ko gawan mo rin naman ng mabuti. Naandun yun sa Ebanghelyo, di ba? Gawan niyo ng mabuti yung gustong gawin sa inyo. Pero it teaches you what to do, not what to expect. Hindi niya sinabi, gawan niyo ng mabuti, gawin niyo sa iba, ang gusto nilang gawin mo sa'yo, upang gawin nila sa'yo yun. Hindi. Sabi lang niya, what do you need to do? Kung anong gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa'yo. That's agape. Ano yung mabuting ibibigay mo nang walang ini-expect mo? It teaches you what to do, not what to expect. When we start expecting, we start giving. When we start expecting, nagkikimkim tayo sa malam. Pero pag nag-isip lang tayo, ano bang pwede kong gawin? Bahala siya sa buhay niya kung gusto niyang gawin. Basta ako, magpapakabay. Basta ako maglalap. Basta ako, kahit siya abulido, piniliti. Right? Without expecting anything in return, sa'yo lang buhay. Basta mahilog niya. Okay na. Zaya ka na. Di ba? O, nagtatalay ka kanina. Di mo pupapasok mo. Okay na. Cool ka na. Right? It becomes a life of freedom. It's about what I do, not what I expect in return. Kaya ito yung sinasabi ng Ebanghelyo. I can go on and on. This is usually a 1.5 hour recollection module for me. Kapag meron kami renewal experiences sa mga live. Pero kasama dun yung very practical. Magpapahiram ka. Hindi naman niya sinabing dapat kang nagpapahiram lagi. Kaya sabi niya kung magpapahiram ka ng amount that you can afford to lose. Right? Di parang hindi ka maghahanap. Kung wala kang may papahiram, kasi kung wala, sabihin mo yung, naku, talagang wala akong maiaabot sa iyo ngayon. Hindi ibig sabihin wala kang ibibigay, kundi there's nothing I can spare.
Pero if I can only spare you 500 pesos, humingi sa akin 5,000, ay siya yan na pagdamutan mo na amin. Kasi kung ibigay mo yung 500, kahit hindi mo na ibalik sa akin yan. Hindi kumanap ka ng 4-5 sa ito. Di ba? Pero at least, wala kang problema sa akin. I can give you something and I will forget about it. Pag binalik mo, yay! Pag di mo binalik, yay! Right? So it's a life of freedom. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa Ebanghelyo. Kung gusto nating sumunod sa Kanya, sumugal sa paggawa ng mabuti. The freedom to love. The freedom to do. And it's not about what others do. It's about who we are. And so mga kapatid, siguro magandang balik-balikan yung section na yun ng Ebanghelyo for your personal reflection. Pero in order to understand it correctly, tandaan niyo, ito'y itinuro parang training manual sa isang gustong sumunod kay Lord. Basically, yan yung curriculum ni Lord. At ito yung paraan kung paano natin magiging kawangis sa Lord. Sana, sa gabing ito, hingin natin sa Kanya ang grasya na huwag tayong patalo sa tao lang ako, kundi hindi ako tao. Lord, binyagan ako. Biniyayaan mo ako ng iyong Espiritu. Hindi ako tao lamang. Kristiyano ako. At kung sinabi mo na ito ang hamon mo sa mga Kristiyano, then, bibigyan mo ako ng grasya para kayanin mo ito. Yun ang huling aral sa gabing ito. Tayo, bunga ng ating binyag, ay may kakayahan ng Espiritu. Isabuhay ang turo ng Kristo dahil tayo ay binyag.